Ngayon po mga kaibigan na patapos na ang taon, ilang araw na lang ang 2024 at papasok ang 2025. Pag-usapan muna natin itong pinaka-importante sa lahat. Ano man ang meron, init sa politika, business at iba pang mga usapin, pinag-usapan dito sa Pilipinas. Although ito ay problema sa buong mundo, hindi naman tayo lang. Ang presyo po ng pagkain ng mga pangunahing bilihin o mas kilalang basic commodities. Abay, sa totoo lang po, hindi ho talaga maganda ang nangyayari. Masyadong mataas ang mga bilihin ngayon at mga bayarin. Wala po akong sinisisi dyan, pero sinasabi ko lang po yung totoo. Yung magsasabing hindi tumaas ang bilihin, hindi yan nagsasabi ng totoo. Yung nagsasabing hindi sila hirap sa taas ng mga bayarin, yan ay natutulog o yan ay natutulog sa pansitan o walang pakialam. Kasi alam po ninyo, magpunta tayo sa kahit na talipapa o palengke, talaga hong mataas ang bayarin. Isda, gulay, rice at iba pang pangailangan. Ultimo ang kamatis ngayon halos 10 piso, 12 pesos ang isa. Ang itlog ay maabot na ng 7 to 8 pesos ang isa. Di ba? Yung sitaw na ilang piraso 20 piso ang halaga. Halos 2 piso ang isa. Isipin mo yan. So, tulad ng sinabi ko, ang basic commodities o ang pagkain ay kailangan ng lahat ng tao. At hindi lang ho dito sa Pilipinas mataas ito. Kahit ho sa labas ng bansa matataas din. Kaya lang, sa mayamang bansa sa Amerika, Canada, sa Europe, Japan, South Korea, China, at iba pa mga bansa tulad ng Australia, New Zealand, at may kakayanan. Kaya sa Hong Kong, malapit lang dito. Kahit tumaas ang bilihin, dahil magandang ekonomiya nila, maraming pera ang gobyerno nila, na tutugunan kung ano ang solusyong maganda. Hindi sila kinakapos ng supply, may sapat na supply at nakukontrol ang presyo, pero mataas pa rin. Dito po sa atin, ito yung masakit. Kahit na ang Department of Agriculture na nakakausap ko madalas ang mga opisyal dyan at magpapa-interview sa akin, inaamin nila, lahat ginagawa nila para sa food security program ng ating Pangulo. Pero talagang mataas ang mga presyo na bilihin. Kasi nga po ngayon, ibang-iba na kumpara doon sa 50 years ago, 40 years ago. Nung araw kasi, palay lang, rice. Hindi gaano magastos ang pagtatanim ng palay at pagpapalaki, pagbubungkal ng lupa, pagtatanim hanggang sa maani, hanggang sa maging rice yan. Hindi masyadong malaki ang gastos. Ay ngayon po kasi, napakataas na ng gastos. Pag binungkol mo ang lupa, patubig, abono, habang lumalaki yung palay, marami ka pang gamot na ilalagay yan, puro gastos, pag maintenance, lahat, tapos bebenta, mataas din, lahat yan Hindi katulad ng araw na pag binungkal mo yung lupa, alagaan mo lang, alisin mo lang yung mga sagabal na damot, kung ano man doon, mabubuhay yung palay, at maaani yan na hindi gaano magastos. Ngayon, malaki talaga ang kapital Alam niya ng mga farmers, kahit anong negosyo, kahit anong pagkain, iba talaga ang gastusan ngayon sa mga kailangan bago ang harvest, bago ma-harvest. At kahit na-harvest na, yun lang transportation ng mga produktong yan, bago madala sa merkado, sa palengke, ang laki rin ng gastos. So, patong-patong. Isa yan sa nakikita kong dahilan. Maaaring napapabilis na ngayon ang transportation, pagluwas ng pagkain, dahil mayroong kalye, may transportation, dagdag na gastos yun. Maaaring napapabilis din ngayon ang pag-aani, hindi masyadong pagod na katulad ng araw, mano-mano ang trabaho ng tao, mga farmers, ngayon gumagamit ng makinarya, siyempre, yung mga makinarya yan may gastos. Yung patubig dati, natural na tubig galing sa ulan, galing kung saan, ang tubig ngayon gumagawa, napuproduce ang tubig para masaka. So dagdag na gastos. Yun yung malaking pagkakaiba. Inuulit ko, 40 o 50 years ago, mas magastos ngayon bago makapag-harvest ang farmers. Kaysa sa noong araw, kaunting puhunan, nakakapag-harvest, nakakapagbenta, mataas ang presyo, kumikita. So yan ang dahilan kung bakit pagdating natin sa merkado, palengke, sa supermarket, sa ibang mga lugar, talaga hong makakalula.
Kaya ko ito pinapaliwanag kasi meron po talagang grupo pa rin until now. Hindi ko alam kung alam nila o hindi nila alam or naninira lang. Paulit-ulit nilang sinisisi ang gobyerno. Kasalanan ng gobyerno ito, wala daw ginagawa, kasalanan ng gobyerno, pinabayaan ito. Hindi nila naintindihan kung saan nagsisimula. Ako alam ko yan. Inaaralin natin. Tanong nyo sa kahit na sinong farmers sa saan man lugar sa Luzon, Visayas, Mindanao. Iba ang kapital, iba ang puhunan ngayon bago ka makapagsaka, bago ka makapag-harvest, makapag-ani. Kaysa nung araw. Doon pa lang magastos na. Doon pa lang malaki na yung kapital. So, pagdating sa mag-harvest, mag-iba ang presyo. Transportation at lahat-lahat. Yun po yun eh. Kasi sa ibang bansa po, mataas na ang presyo ng mga pagkain, pero sagana sila. Dahil maraming nga ipuproduce, dahil may magandang technology sa pagtatanim, pag-alaga at pag-aani. Tayo papasok din sa gano'n dahil global technology. Nung araw, puro kalabaw, baka ang ginagamit sa pagsasaka, pagbubungkal ng lupa. Ngayon, hindi na masyado yan. Maraming lugar sa Pilipinas gumagamit na ng makina, gumagamit ng diesel, ng fuel, ng oil para sa pagsasaka. So gastos po yun. Yun ang pagkakaiba. Kaya yung nagsasabi na walang ginawa ang ating gobyerno ngayon, puro pahirap, puro mataas ang bilihin. Aba, sandali. Para din sa isang pamilya yan eh. Kung nung araw, ang pagpapalaki ng pamilya, yung 100,000 pwede mong pagkasiyahin. Dahil simpleng buhay, simpleng pangailangan. Mano-mano ang kadalasang galawan. Eh ngayon eh, matindi, merong global technology, computerized na ngayon, high-tech na ngayon, kaya pagka ganun ang buhay, magastos yan. Diba? Nung araw, okay lang tayong mabuhay ng walang aircon eh. Eh ngayon eh, hindi na pwedeng walang aircon. Nung araw, isang electric fan, dalawang electric fan, okay na. Pero ngayon, hindi pwede. May electric fan na, may aircon pa. Dati, walang refrigerator, simple lang. Ngayon, may refrigerator sa ground floor, may refrigerator sa second floor. Yun yung pagbabago ng antas ng buhay. Kaya tumataas ang gastos. Again, kasalanan ba ng gobyerno yon? Aba, hindi. Dapat kasi tayong lahat ay gumawa ng paraan kung paano makasabay sa takbo ng panahon, takbo ng pangangailangan ng bawat Pilipino, ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi tayo dapat puro asa sa gobyerno. Ang gobyerno namimigay ng ayuda, temporary lang yan. Kung sa sugat, band-aid solution lang yan. Hindi yan panghabang panahon. Hindi mo yan pwedeng asahan na habang panahon, aasa ka sa ayuda. Hindi. Yung ayuda, temporary lang. Pero ngayon, meron po mga artista na iba, kung sino man, puro daing na may halong pamumulitika na kinukumpara sa ibang hindi mahal. 5 years ago, 6 years ago, 10 years ago, hindi raw mahal. Abay, sandali. Every year, quarterly, every 6 months, nagbabago ang panahon. Nagbabago ang antas ng pamumuhay. Nagbabago ang technology. Nagbabago ng pangangailangan. Noong araw, simple lang ang pamumuhay. Ngayon, high-tech na. Ngayon, maluho na. Ay, di magastos yun. Pag nagbago ka ng level o style ng pamumuhay, dagdagan mo yung panggastos mo dahil hindi babagay yan sa pangailangan mo. Ganon din sa pagsasaka. Ay dati noon eh, ang mga Pilipino, isa lang ang ulam, okay na, masaya-masaya na. Abay ngayon eh, 2 na yung ulam, naging 3 na. Abay nakasimangot pa yung iba. Noong araw eh, simpleng pamumuhay, simpleng pagkain, okay na eh. Ngayon iba na, dahil kasi nga yun yung takbo ng panahon, takbo ng kasaysayan, at iba ang panahon noon kaysa ngayon. Kaya dapat palawakin. Pero ganun pa man, asahan din natin at atin ding tanungin ang ating mga kinaukulan sa gobyerno kung ano at paano nila sasabayan ang matinding pangailangan. Paano sasabayan ang matinding mahal na bilihin? Paano sasabayan at makukontrol ang ganitong sitwasyon? Ay di siyempre, pairalin ng batas. Panagutin sa batas ang mga nagsasabotahe. Panagutin sa batas ang mga abusado. At tulungan ng mahihirap. Ganun dapat, rule of law. Pero yung puro salita, puro paninisi, puro pansusumbat, puro panlalait, aba hindi solusyon yan. Yan ay nakaka-stress ng walang kakwenta-kwentang solusyon at hindi solusyon. Okay, nakuha nyo? So, sana sa pagpasok ng bagong taon 2025, pataas ng pataas every year ang antas ng pangailangan at buhay, dapat sumunod tayo sa takbo
at pangailangan. Huwag ang sisihan. Yung iba pinalalawak ang paninisi, pamumulitika, panlalait kaysa sa pagkakayod, pagtatrabaho, pag-focus sa kung ano ang solusyon. Tama ba o mali? Anong inyong masasabi diyan? Pagkain yan, kabuhayan yan, mahalaga yan kaysa sa politika, mahalaga yan kaysa sa plano na kung ano-ano dyan at paninira lang. Pagkain, harapin, solusyonan, at ating tanggapin kung ano ang hamon ng buhay. Please like, share ng ating mga video.